At ang sunod na ating pag-usapan, ito naman, matindi naman ito si Robin talaga, no ha? Mga minor de edad, kaya ituloy ang ating ginawang topic, yan eh. Robin Padilla, gustong ipakulong ang mga bata. Abay, ang kanyang panukalang batas ay matindi. Gusto niyang gawing criminal liability ang mga minor. Mula 10 years old hanggang 17 years old, ay minor yun eh. Gusto niyang ipakulong, gusto niyang kasuhan ng kriminal, gustong criminal liability. Ibinabawa niya sa ganyang edad na mayroong criminal liability ang kabataan. Mamaya ipapaliwanag natin kasi hindi ko tama yan. Ang mga bata, minor de edad, ang mga bata dapat iginagabay, inaaruga, hindi yan dapat pinakukulong. Abay, kailangan daw ay managot na. Kailangan daw panagutin na. Kaya ngayon kanyang panukalang batas, criminal liability sa mga minor, yan ang gusto niya. Naku, mamaya papaliwanag natin yan. May kakaiba ho yan eh. Akala ko pa yan, itong artistang politikong ito, yung makamasa at kung ano-ano. Pero ngayon, iba na yung hulog niya, iba na yung galaw. Sipin mo, mga 10 years old, gusto niya ipakulong. Ayan ang kinalaman ng 10 years old sa mga criminal issue. Hindi pa no alam. Wala pa yung sapat na kaalaman na mali ang kanyang ginagawa at may paglabag sa batas. Ngayon, gagawa ka ng batas na magbibigay ng kaparusahan para ipakulong ang mga minor de edad. Ibang klase talagang mag-isip itong mga taong ito. Alam mo yung milyon ang kabataan. Milyon-milyon ang mga magulang ng kabataan. Ay bakit ang panukalang batas ni Robin Padilla, criminal liability sa mga 10 years old hanggang 17 years old? Yun daw may kinalaman sa kidnapping, murder, at kung ano mga heinous crime. Kaya criminal liability ang gusto niya. Gusto niyang panagutin, kasuhan, ipakulong ang 10 years old hanggang 17 years old na lumalabag daw sa batas. Alam niyo, mali yan eh. Ang minor de edad dapat iginagabay ng pamahalaan o ng mga magulang. At tayong mga nakakatanda sa mga bata, di ba? Ang mga bata dapat kinakausap, pinapangaralan, inaaruga, pinapalaki ng maayos, pinag-aaral, at ginagabay 24/7 kung kinakailangan ng magulang, ng nakakatandang kapatid o ng mga lolo, lola, at ng gobyerno para hindi maligaw ng landas. Ay bakit ito si Robin Padilla? Sa halip na gawin na mag-aruga, magmalasakit sa mga bata, ang gusto niya, ipakulong dahil sa criminal liability raw. Sa mga, parang gusto niya, pag involved sa heinous crime, ay involved sa mga criminal activities, ay ipakulong. Hindi ho ganon. Dapat pag-aralin, dapat bantayan, dapat pakiusapan, dapat igabay ang mga bata ng mga magulang at na nakakatanda. Yun ang kailangan, hindi pagpapakulong. Kasi pag pinakulong mo ang kabataan, lalo masira ang buhay niyan. Eh di ba yung 10 years old hanggang 17 years old, elementary at high school yun? Di ba? Elementary at high school pa lang ang 10 to 11 years old, 10 to 17 years old. Sa halip na pag-aralin at bigyan ng magandang buhay, gusto ni Padilla ipakulong. Dapat ang mga bata kung nagkakamali ay igabay, counseling, mag-take over ang pamahalaan through DSWD, national and local, para counseling, igabay, pangaralan, pakiramdaman ng bata kung bakit siya naliligaw ng landas. Iaruga, akapin, mahalin, pagsikapan, pangalagaan 24/7 ang kabataan. Yan ang ating obligasyon mga magulang at nakakatanda sa mga bata. Pero yung pagpapakulong, ay wala yun. Lalong na sinira mo ang buhay ng mga yan. Akala mo ba mga bata, pag pinakulong mo, titino sa kulungan yan? Wala yan, lalong maaaburido yan. Magiging hopeless na yan. Sa halip na mag-aral para may magandang buhay, pag-aralin para may magandang kinabukasan, ipapakulong mo. Hindi po lahat ng mga batang na-involved sa mga krimen, yan po ay sinasadya. Hindi. Yung iba dyan, kawalan lang ng kaalaman. Ignorance of the law. Hindi nila alam ang batas, kaya sila nagkakaganon. O kulang sa aruga ng pamilya. Dala ng kahirapan. Ay yung kulang sa aruga, walang kaalaman sa batas, kahirapan ng buhay, ang tugon ba doon, ipakulong? Robin Padilla? Although karapatan mo yan, pero mag-file ka ng proposed bill, pero mali yan. Excuse me po. Dapat ang mga bata ay
alagaan, mahalin. Pero nauubo tuloy ako dito sa topic na ito kasi hindi ko talaga matanggap-tanggap itong ganitong klaseng mga galaw eh. Ha? Tanong lang, ang mga bata bang makukulong may magandang buhay? Ano ang kinabukasan ng bata pag nakakulong? Isasama mo sa may mga criminal record sa kulungan. 10 to 17 years old. Lalo masira ang buhay niyan. Inuulit ko, ang 10 to 17 years old dapat nasa eskwelahan. Elementary at high school yan eh. Mga gobyerno, pribadong sektor sa ganong edad. Ang kababaihan, 18 years old, yan, hindi na minor yan. Ang kalalakihan, 21 years old. Pag umabot ng 21 years old, hindi na minor yan. Pero ito, 10 to 17, ay ang dami yan. Milyon po ang kabataang nasa 10 to 17 years old. At marami rin kabataan dyan talagang kulang sa aruga, pagmamahal, kulang sa pera, kulang sa maraming bagay, kaya naliligaw ng landas. Kailangan alagaan yan. Hindi yan dapat pinarurusahan. Kasi yung criminal liability ang mga minors. Merong pananagutan sa kasong kriminal ang mga bata. Wow! Only in the Philippines. Sa ibang bansa walang ganon. Di ba meron tayong batas na Republic Act 90, ano ba yun? Republic Act 9344. Ang ba yung kay Kiko Pangilinan? Ha? Johnny, ano ba yan? Jobilin, ano ba yan? Jovinil. Ano ba yun? Tama ba yun? Jovinil, ang tawag doon eh. Juvenile Justice ba yun? In Welfare Act. Hindi ko pero kabisado ko yung number. Republic Act 9344. Juvenile Justice and Welfare Act. Ayun. Yan po yung batas matagal ng batas na ni Kiko Pangilinan na hindi nga dapat nga proteksyon at hindi dapat kaya nga Welfare Act pangalagaan ng kabataan. Pero ngayon gustong baguhin ito ni Robin Padilla at gawing criminal liability ang minor de edad. Kayo po mga magulang, gusto ba niyo ito? Pabor ba kayo rito? Gusto ba niyong makulong ang inyong mga anak? Ayan ho ang gusto ni Robin Padilla sa kanyang panukala. Nasa inyo po yan. Ingat po kayo. Pag sinuportahan nyo ito at naging batas, okay, magtataka kung makulong yung minor de edad na anak ninyo. Kasi yan ang gusto ni Robin Padilla. Maging criminal liability. Dapat may pananagutan daw at makulong. Ang mga bata sangkot sa mga krimen. Paano? Kaya dapat hindi yan Juvenile Justice Act. Tama, hindi ba nabagit ko kanina? Justice and Welfare Act. Ayan ang ibig sabihin nun. Anyways, Pangilinan Law. Kaya Kiko Pangilinan Law, yung Republic Act 9344. Anyway, gustong baguhin yan. Sige, malaya po kayo kung ano yung masasabi dyan. Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. So, napanood nyo naman po yung ating paunang video ni Sir Mike Abe. Thank you po Sir Mike Abe sa inyong video. At sa inyong information na ibinigay po sa amin. At ito nga po ang aking reaction dito po sa isyong ito, sa pangyayari na ito. Ano pa po ba talaga ang aasahan natin sa isang bobo, sa isang mahina utak? Di ba? Wala naman po tayong aasahan dyan na matino eh. Ginawang senadorya ni Digong sa kadahilanan po na ito nga pong si Robin Padilla ay may potensyal na maging politiko. May potensyal po na maging senador. Dahil nga po, syempre, ito'y popular. Kilalang kilala. Kahit sinong tao po talaga ay kilala si Robin Padilla. Lalo na yung mga batang 80s, batang 90s, at batang 2000. Kumbaga, napakarami po ang umahanga kay Robin Padilla dahil nga po ito ay bad boy ng Philippine cinema. Pero sa pinapakita po ngayon ni Robin Padilla na kaingutan doon sa Senado, ito po yung resulta ng ginawa lamang senador dahil popular. Hindi ginawang senador dahil magaling na mamamayang Pilipino. Magaling sa larangan ng mga public service, larangan ng governance, hindi po
Larangan ng kumbaga yung mga gumraduate ng summa cum laude, mga ganyan, o kaya nag-bar top notcher, o kaya ito ay magaling na negosyante. Yan. 'Di ba? Hindi po ganoon Ito ay isang artista lamang. Kaya nga 'di ba, nakita natin yung mga talunan na artista katulad ni Philip Salvador, Willie Rebillame, etong si Jimmy Bondok, 'di ba, singer. Nakita natin hindi po tumabo sa takilya ang kanilang mga boto at natalo nga po dahil nakita na po ng mga Pilipino ang kaingutan ng isang Robin Padilla. So ito pong si Robin Padilla ay ewan natin kung nalilipasan ba ng gutom, kung ito ba ay napapraning na naman, baka ito'y gumagamit na, 'di ba? Kasi alam nyo, sa totoo lang, yung kanyang mga binibigay po o kanyang sinusuhestyon ng mga batas para po sa mga taong parang maluluwag ang tornilyo. Kasi katulad po niyan, 10 years old, bibigyan mo ng isang kaparusahan o gagawin mong kriminal, di ba? Parang wala pa naman yata akong nabalitaan dito sa Pilipinas na ang isang 10 years old ay gumawa po ng krimen. Alam natin na menor de edad yan, di ba? Tingin ko po, itong katulad ng mga itong minumungkahi na batas ni Robin Padilla, siguro bagay lang ito sa ibang bansa. Pero dito sa ating bansang Pilipinas, ang mga lumalabag sa batas, pangkaraniwan na mga 15, 16, 17 ganyan siguro kung 15 baka pwede pa. Pero yung 10 taon, 'di ba? Parang nakakatarantado naman tong si Robin Padilla. Wala ka na bang maisip? Palibasa puro sa dahig na lang nakatutok ang iyong utak. Puro kay digong na lang nakatutok ang iyong isip. Kaya, 'di ba, kung ano-ano naiisip ngayon ni Robin Padilla, baka sa susunod nga pati yung mga aso na nasa gitnang kalsada gawin na rin na kriminal. Baka yung mga aso na tumatambay sa kalsada, bawal na. Baka mamaya yung mga pag ito tumagal-tagal, dahil baka mag-success siya. Baka sumakses siya sa kanyang inihahain na kaso. Baka sa susunod yan, pati hanggang 5 taon, gawin na rin pong may kaso. 'Di ba? Ano to kumbaga parang pinapakita po ni Robin Padilla na talaga siya engot. Engot po talaga. Alam niya sa sarili niya, siya nagkaanak naman siya siguro, 'di ba? Ang mga anak niya naman siguro dumaan ng 10 taon. Wala naman siguro siyang anak na tumalo ng pagdating ng 9 years old, hindi na nag 10 years old at tumalo na sa 17 years old. 'Di ba? Siguro naman nakita niya kung ano ang ginagawa ng isang 10 years old na bata. Siguro naman bilang ama, nakita niya, naranasan niya na ang isang 10 years old ay wala pa itong muwang. Ito'y puro laro lamang ang nasa isip, pag-aaral, maaring baka ito'y nagse-cellphone, mga naglalaro ng COD, ML, pero hindi po siguro gagawa ng, kumbaga, ng krimen ang isang 10 years old. Kaya alam niyo po, nung nakita ko itong topic na ito ni Sir Mike Abe, ala akong ibang maisip, kung di masabi ko lang sa sarili ko, gumawa na naman ng katangahan itong si Robin Padilla. Kung hindi po talaga isang bobot kalahati talaga to, hindi to makakaisip ng ganyan Malala na po talaga ang nito, ang pagluwag ng tornilyo sa sobrang down niya dahil sa nangyari sa kanyang anitong si Digong na hanggang ngayon po ay nandoon sa dahig. At di ba nga po na siya, naka-4 na buwan na si Digong doon po sa dahig at patuloy pong nabubulok doon dahil nga po sa kanyang mga nagawang kasalanan. Bakit hindi siya magpasa ng batas na kumbaga
bibigay ng mas mataas na penalty doon po sa mga politiko na katulad ni Sara Duterte na nagnanakaw sa kaban ng bayan, na hindi po maipaliwanag kung saan nilustay ang pera ng mga Pilipino. Bakit hindi yan ang kanyang atupagin? Bakit ang inaatupag niya ay yung sa 10 taong bata na batas? Yun, walang muwang yun na magnakaw. Etong mga katulad ni Sara Duterte, at mga iba pang mga kaalyado nila, na nangungurakot nung panahon ni Digong, yan dapat ang kanyang atupagin, yan dapat ang kanyang asikasuhin. Diba? Dapat nga, isa sila sa mga masigasig na questionin kung saan po nilulustay ng pamilya Duterte, si Digong at si Sara, yung kanilang intelligence fund doon sa Davao City na bilyong-bilyong halaga po. Hindi lang daang milyon, bilyon ang inuubos sa kada termino nila bilang mayor. Ano ba nangyayari? May krimen pa rin sa Davao City. Ano ba nangyayari? Mahirap pa rin ang Davao City. Hindi po pwede yung basta disiplinado lang. Hindi po pwede yung basta malinis lang. Ang dapat, progresibo din. Hindi po pwedeng kumbaga maayos lang yung syudad. Pero yung naman pong kanilang lugar ay patuloy na naghihirap. Dahil nga po sa kakulangan ng trabaho, kakulangan ng mga pagkukunan ng kabuhayan ng mga taga Davao City. Marami pa ring squatter sa Davao City. Marami pa ring namamalimos sa Davao City. Ba't hindi yan ang questionin ni Robin Padilla? Kung sa bagay, sabi nga ni Robin Padilla, magaling daw po na mayor si Sara Duterte dahil binaon daw sa utang ni Digong pero binayaran daw ni Sara. Imagine niyo kung gaano po kagaling na mayor si Digong. Binaon sa utang ang Davao City pero si Sara daw ang nagbayad. Kaya talagang ito pong issue na ito ng mga Duterte sa Davao. Hindi po ito masisilip hanggat wala pong kumo-question. At ang pinagtutuunan ng pansin nitong si Robin Padilla ay walang iba kung hindi po ang pamumulitika at ang kumbaga pagpasa ng mga batas na katangahan lamang ang idudulot, ang iniisip. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Ayan, dito ako nag-vlog kasi brown out po dito sa amin dito sa Cavite. Salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.